Hello po mga kabangin, dito po tayo sa aking taniman at bibigay ko po yung update ng ating pinyahan. Ito na po yung ating pinyahan ngayon. Ito po yung update yung una ko pong upload. Ito na po siya. Nasa 9 months na po siya. Pasensya na po, hindi po ako nakapag-update ng mga sumusunod na buwan nung habang lumalaki siya. Ngayon po ay hinahanda ko siya para siya ay pabungahin. Maglalagay na po tayo ng pampabunga. Ito po yung talatag ng ating pinya. Kasi medyo namumulan na po siya ang mga dahon. So baka po tayo lumabis at maging bumunga sa panahon. Kaya po bibigyan natin siya ng pampabunga. Ayan na po siya. Yung dati pong maliliit, medyo malaki na po ngayon at handa na po siyang pabungahin. Ginagamasan ko po siya ngayon, kaso nga lang po medyo mainit. Naisipan kong mag-update. Pahinga muna. Update muna tayo sa inyo, sa mga nanonood ng aking video. Kahit papaano meron tayong na-update sa ating pananim. Sa mga gusto pong magpinyahan, huwag po kayo matakot na hirap o baka hindi gumanda ang pinya nyo. Ako po ay beginner lang sa pinyahan. Baguhan din lang po ako. Ito lang po yung una kong tanim sa ngayon. Pero yan po, hanggang dulo po lalagyan ko sa susunod na pagtatanim ko ulit. Diyan na rin po tayo kukuha ng pantanim sa pag nagbunga po yan, nakapag ano po tayo ng salo. Yung salo po, yun po yung mga pantanim sa pinya. So, siguro malaki-laki na rin, marami-rami na rin na matatamnan natin pagka napabunga natin at nakuha na natin ng salo. Hindi po kasi makakuha tayo ng salo kung hindi sa bubunga. Ngayon po, ayan. Matatapos na rin po siyang gamasan. 6 na iras na lang po. So meron pa po dun sa kasunod. Kaso po, papahuli ko na po yun. Mga December ko na siya gagamutin. Sa kasunod na pinyahan. Ito po yung ating pinya na gagamutin sa 15. 15 po tayo magagamot. Medyo namumula na po siya. Talaga po dapat ay pabungahin na natin. Kasi medyo baka tumama siya sa panahon. Bumunga sa panahon. Medyo matalo tayo. Pero wala naman pong talo kasi konti rin lang po naman ang naging ano ko dito. Kasi ako nga po tumatrabaho. Hindi ako nabayad ng aking maggagamas, magtatanim. Ako lang po. Ayun, ang expenses lang po natin dito ay yung abono. Sa laki po nung laki po yan ng pinya, nakadalawang abono po ako niyan. Bali, yung lahat ng pinyahan po yan ay umabot ng 6 na abono, 6 na sako. Bago po siya lumaki ng ganyan. Medyo palusong po eh. Sa nagtatanong po kung bakit kabangin ang ating YouTube channel, kasi nga po siya tagilid, bangin po siya ang ating tinatamnan ng ating lupa na pinagtamnan ng ating pinya. Asa lang po ito, malibasa bangin siya, yung ano ng lupa ay kulay itim. So, indicate po siya na mataba talaga ang lupa na napagtamnan natin. Meron din po mga pangilang-ilang mga tanim. Palibasa po kasi ang pinya natin matagal.
Minsan nasa 1.5 taon. Minsan 1 taon. Depende sa ating salo na itatanim. Kasi yun po ang mga base sa mga pagtatanong ko. Depende rin po sa salo na ating tatanim kung mabilis yan lumaki. Pagka mga tresera po siguro, mga 1.5 taon bago siya mapabunga. Ayan po, yung ibang tanim ko po, habang naghihintay tayo ng tanim na pinya, na pabunga, pabungahin natin. Tanim tayo ng mga ilang gabi, balinghoy, okra, panggulay. Ayan po, ayan ang gabihan natin. Ayan. Siguro po by December, tayo po ay mag-aani na ng gabi. Kasi po ang gabi, madali po yan. 6 months to 8 months, ma-harvest na natin siya. Saka hindi po maalaga ang gabi. Mga 2 tabas lang, alabas, okay na po yan. Basta makaangat yung gabi sa damo, tatalunin nyo na po yung damo. Ayan, magsisimula na po siya lumaki. Hintayin na lang po kayo ng mga 8 months, pinakamaganda 8 months sa gabi, para maganda talaga yung laman niya. So ibebenta rin po natin yan sa market. Ang market po dito, nagre-range siya ng 35 sa ngayon. So ngayon po, palibasa po ang ating gabi, 6 months pa lang, hindi ko ma-harvest. Kahit medyo mataas ang ating range na sa pamilihan, 35 per kilo. Kasi po, kaya hindi po tayo makapag-harvest ngayon, alanganin. Makakakuha na po ng laman, kaso nga lang po, medyo maliliit pa. So hindi ganun talaga kaganda ang malalaman na ibibigay sa iyo sa 6 months. Yan, meron po tayong saging. Tundan po yan, mga saging na yan. Meron po tayong pabunga. Puso. Ayun, merong kung natatanaw nyo, meron ng buwig. Marami na po ako nakuha dyan. Kahit po yung ating taniman, bangin. At ginawa natin ang paraan para matanaman, mapakinabangan ng lupa. Kasi matagal na po ito dating walang magtatanim. Pinakanabangan lang natin para makuha natin ang lupa na maayos, mataniman. Para po mapakinabangan ng lupa. Ayan po siya. Ayan po yung ating pinyahan. So i-update ko po kayo sa 15 sa ating paggagamot, paglalagay ng pampabunga, at kung ano po nga natin ipapabunga at kung paano po natin ipaprocess sa kanya sa bawat isang pinya ang ating pampabunga. Ayan po, may kasama po ako dyan, ang aking anak. Ito po yung tagahatid ko ng kape at saka ng pagkain ko tuwing tanghali. Ayan po, kung papansin nyo, ayan, napakalalim po nyan. Halos tangid na po yan. Susunod na ano nito, para po kasi itong lupa dito ay parang hagdan-hagdan. Sa palalim po ng palalim, hagdan-hagdan siya na palalim ng palalim. Yan, sa susunod po, ayan, dyan na tayo sa dulong yon, yung parang berde pong yan. Pupunuin po natin ng pinyahan yan. Kukuha tayo ng salo dito. Doon sa gabihan po, ganun din po. I-update ko po kayo dyan sa pagtatanim ko dyan sa pag inulit ko itong taniman na to. Gagawin ko po kasi dito, pagkabunga nito, hindi ko na siya papauliin. So kukuhanin ko lang po, papalaki lang tayo ng salo
para sa susunod, maparami na natin sa halos itong lugar na to, mapuno ko na. So yun lang po ang update ko. Maraming salamat po sa inyo pong lahat. Ingat po lagi tayo mga kabangin.